Thank you, Lord. Good morning po, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito for giving us the opportunity to pray, to encounter you, Lord God. Magkaroon ng buhay, Panginoon, sa araw po na ito. Thank you for the gift of life. And I pray, Lord God, sa gagawin po naming devotion po ngayong araw po na ito, patuloy mo kaming samahan at lahat po ng mga prayer request na lalabas po dito po sa live comment. Naniniwala po ako na katatagpuin mo po ito because we know, Lord God, sa kapangyarihan po ng panalangin. Lahat ay posible sa iyo, lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. So I pray, Lord God, na balutan mo kami lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na wala pong maging hadlang upang marinig mo ang panalangin at iyak ng iyong mga anak sa umaga pong ito. May you minister, Lord God, as we pray, as we meditate your word. Minister, Holy Spirit, you are free. You are welcome, Lord. Manatili po kayo sa platform na ito. Kausapin mo ang bawat isa. Hipuin mo sila, Panginoon. Dumaloy ang kagalingan. Dumaloy ang kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, Panginoon. And as we pray, Lord God, hindi ko man po maisa-isa lahat ng mga panalangin ito. Pero Lord, yung katotohanan, Panginoon, na naglagay sila ng prayer request nila dyan, Panginoon, ito po ay step of faith, Lord God. Step of faith, Lord. Pananampalataya na naniniwala po ako, Panginoon. Ang pananampalataya po ang magpapagana, Panginoon, upang maranasan po namin ang himala sa aming mga buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, activate our faith. Activate our faith. Activate our faith, Lord God. Lahat ng mga panalangin pong ito, Panginoon, in Jesus' name, in your most perfect time, Lord God, magkakaroon po ng kaganapan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, tinataas ko po sa iyo si Ate Jess, restoration ng kanyang marriage, Lord, at ng kanyang pamilya. In Jesus' name, ka-graveyard shift, Lord, I pray na patuloy mong palalimin ng kanyang spiritual na buhay. Kay Easy Say, sa kanyang trabaho, let your favor be upon her. Kay Ate Cindy, Lord God, I pray, Lord God, na ipakilala mo sa kanya sa tamang oras at panahon ang mapapangasawa niya, Panginoon, in Jesus' name, future spouse niya, in Jesus' name, i-preserve mo sila pareho, Panginoon, in Jesus' name. I pray for Hailey na matuloy ang kanyang study abroad in Vietnam this coming March. If it's your will, let it be done, in Jesus' name. Hallelujah. For IY, Lord, I pray, in Jesus' name, sa kanya pong kinabukasan, Lord, I declare Jeremiah, Panginoon, sa kanyang buhay, in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. May maganda kang future sa kanya, Panginoon. Plans to prosper her, not to harm her, Lord God. For Queen Z, Lord, full healing sa kanyang puso, in Jesus' name. Kay Loser, ang kanyang username ay Loser, pero Lord, alam ko na magiging winner siya. Lord, this time, ipanalo mo siya. Let there be restoration ng relationship sa kanyang pamilya. In Jesus' name. Kay Jean Bangtan, Lord God, full recovery sa kanyang ulcer. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Kay Ate Rochelle, Panginoon, kagalingan para po sa kanyang ubo, anxiety, Lord God. Huwag mong hayaan na magapi siya nito. Panginoon, tanggalin mo maling kaisipan, mga basurang nilalagay ng kaaway sa kanyang isipan. Magpatuloy siyang maglingkod, magpalalim sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, kay Mary Chris, peace of mind and peace in their family. Kay Reg Duarte, Lord, let the door of salvation be open to their family and let your favor be upon them. In Jesus' name. Kay Remy Raon, Panginoon, tunawin mo yung cyst sa kanyang ovary. Panginoon, bigyan mo siya ng kaginhawaan sa kanyang nararamdaman na cramps at sa digestion niya, ayusin mo yon, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. I also pray, Panginoon, kay Quincy sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang panganay. Wala pong rebeldeng anak, Panginoon. In Jesus' name. Kay Ate Maymay, good health in Jesus' name sa kanyang buong pamilya. Kay Sarah, healing, financial breakthrough and peace of mind, Lord. Kay Nielsen, complete recovery sa kanyang sister na nag-undergo ng surgery. Panginoon, kay SBS, Lord God, good health sa kanyang buong pamilya. Panginoon, in Jesus' name, sa entrance exam ng anak po na nag-send ng prayer request. I don't know how to pronounce that, yung username niya.
Pero Lord, I pray po na ipaboran mo siya at pagalingin mo ang kanyang paa sa pangalan ni Jesus. Kay Rosalie Mararak, Lord, makapasa sa entrance exam ang kanyang anak sa college. Tamang college, Lord, tamang university. In Jesus' name, good health, happiness, and kindness for Awesome. Remy Raon for your family. God bless them, Lord. In Jesus' name, I pray, Lord God, sa them ni Jasmine, in Jesus' name, I pray for your favor and wisdom to be upon her. Kay Ardeen, Lord, financial freedom. Kay Marcosa, healing, in Jesus' name. Kay Shala Joy, Panginoon, prayer request sa maging business. Amen, Lord. I pray, Lord God, tamang negosyo na pagpapalain mo sila, Panginoon. Financial breakthrough, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. The coffee ship, God bless you. God bless you po. For Jo, healing for her mother and father na mayroong cancer, Lord. I pray sa lahat ng mga taong may cancer po na nanonood dito po sa live stream po na ito. Panginoon, you are above, you are beyond the sickness, Lord God. Mas makapangyarihan ka kaysa sa cancer, Panginoon. And I pray, Lord God, tunawin mo ang mga cancer cells sa aming katawan, Panginoon. Mas makapangyarihan ka, gumagawa ka ng himala, Panginoon. Hindi namin alam kung paano. But Lord, I declare healing sa lahat ng may mga cancers, mga cancer, Panginoon, in Jesus' name. Ano man pong parte ng kanilang katawan, ano mang organ, Panginoon, ang inaatake, Panginoon, ng mga cancer cells na ito, in the name of Jesus, Lord, I pray tunawin mo ang mga cancer cells na ito sa aming buong katawan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. I also pray, Lord, kay Nix, Panginoon, favor, Panginoon, sa pagbebenta niya, Panginoon, ng kanilang bahay, Lord, before the end of month. I pray for favor, Lord. Tamang buyer in Jesus' name. In Jesus' name. For Angel Shop, sa kanyang job interview, Lord, I pray na paboran mo siya wisdom, Lord, at tamang trabaho para sa kanya. For Kay, for her life and her family. For Shell, in Jesus' name, yung problema niya sa previous employer niya, Panginoon, matapos na po, Panginoon. Kay Ate Ana Lu, Lord, sa Koraming family, Lord, courage, wisdom, at i-bless mo ang kanilang negosyo, i-bless mo ang kanilang hanap buhay, Panginoon. I pray, Lord God, kay Miss Jen, Panginoon, mag 50 times, Panginoon, or more than 50 times ang sales niya sa TikTok as TikTok affiliate, Lord God. Maging faithful siya sa iyo, Panginoon. I-bless mo siya at maging pagpapala siya sa maraming mga tao. I pray for Case, Lord God. Family niya, Panginoon, maging malusog at future success, Panginoon. Maging successful ang kanila pong kinabukasan, Panginoon. I pray, Lord God, for Mami Jamie, financial breakthrough, peace and healthy living for her and her entire family in Jesus' name. In Jesus' name. For Awesome, chronic sinusitis be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Kay Galaxy May, Panginoon, na mabigyan din siya, Panginoon, ng tamang buyer na binibenta po nilang property, Lord. Kay Ate Eden, financial breakthrough and debt-free life in Jesus' name. Kay Ate Mona Lisa, Panginoon, I pray na maging maayos po ang colonoscopic procedure po niya, Panginoon, in Jesus' name. Kay Mami Mel, I pray, Lord God, for your favor. Kahit nagsarado ang kanila pong kumpanya na pinagtatrabahuhan, pwede kang magbukas ng mga bagong pintuan ng oportunidad, and I pray for that godly opportunity, Lord God. Ipakita mo kay Mami Mel, magkaroon siya ng bagong trabaho, Panginoon, in Jesus' name, na kung saan pagpapalain mo siya, Panginoon. I also pray, Lord God, kay Shell, sa kanyang mental health, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Pasensya na po, medyo madami talaga ng mga nagpa-pop up. Kung may hindi man po ako nabasa, but rest assured, may mga prayer warriors tayo. Prayer warriors, please samahan niyo po akong ipanalangin ang lahat ng mga nakikita po natin dito. Amen? In Jesus' name. Thank you, Lord. I pray for Kuya Vern's healing and prayer, kay Nishang na ma-regular, Panginoon, sa kanyang trabaho upang masuportahan ang medicine, Panginoon, ng kanya pong lolo. I pray for AJ in Jesus' name. Huwag nang kumalat ang virus na lumalagan ngayon sa India in Jesus' name. Hallelujah. Kay Maria Nina, Lord, I pray sa lahat ng mga tao na mayroong anxiety and depression ngayon, inaatake sila, Panginoon, Lord, palinawin mo ang kanilang isipan, palitan mo ng kapayapaan, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Kay Case, Lord, I pray, Lord God, na ma-overcome po niya, Panginoon, ang stress sa yung mga stress niya sa buhay, Panginoon. Hallelujah. Be upon her, Lord. Be upon him sa kanyang
pag-aaral, Panginoon. Kay Matt, job opportunity and breakthrough, Lord God. Financial breakthrough this year. Kay KLY, financial breakthrough in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Kay Ange, Lord, good health, Panginoon. Financial breakthrough and debt-free, Lord. Life in Jesus' name for her. Kay Jazz, Lord God. Panginoon, pagalingin mo ang kanyang anak na may sakit at karamdaman. Kay Shasha, Lord, healing and restoration. In Jesus' name, be upon Shasha. Let your favor be upon her, Lord. Hallelujah. Kay Con, Panginoon, sa kanyang husband, magkaroon ng permanent resident, Lord, maaprubahan po ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, walang imposible sa iyo. I pray sa lahat ng mga naghihintay ng visa approval or trabaho, in Jesus' name, sa ibang bansa. Let God's favor and the favor of man be upon you. In Jesus' name. I pray po sa mother po ni Ate Ethel, Lord God. Bigyan mo siya ng magandang kalusugan. In Jesus' name, kay XSS J-Rain, Lord God, makapasok siya sa, hindi lamang po sa dream school niya, pero Panginoon, sa dapat na school niya at naaayon sa iyong kalooban. In Jesus' name. Grant the deepest desires and longings of her heart. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. I pray, Lord God, kay Stephen for his final interview. Let your favor and wisdom be upon him, Lord God. In Jesus' name, kay Ate LG, magpatuloy sa buhay. Kahit marami pong mga oppositions, Lord God, makayanan po niya. Bigyan mo siya ng kalakasang nagmumula sa inyo. Spiritual growth, Panginoon, sa special someone ni September. In Jesus' name, kay Edith Rain, financial breakthrough, promotion, healing, happiness, and provision. Hallelujah. Thank you, Lord. Kay AV, Panginoon, sa kanyang nanay, Panginoon, magkaroon po ng fast recovery. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Kay Erin Nalays, Lord God, I pray sa kanyang anak, patuloy mo siyang hipuin at pagalingin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Kay Yen, I pray sa kagalingan ng kanyang pamangkin. Tanggalin mo po yung bukol na yon, Panginoon, sa kanyang katawan. Tunawin mo sa pangalan ni Jesus. I pray for Elaine, Panginoon. Thank you, Jesus. I pray sa kanyang baby na dinadala po ngayon na maging malusog, maging maayos po, Panginoon, at maging safe ang kanyang delivery, Lord God. In Jesus' name. I pray for Miss Wenku, Panginoon, na paboran mo ang kanyang asawa, Panginoon, na naghihintay po ng tawag, Panginoon, Father, grant us all success today. Hayaan mo, Panginoon, na ngayong araw na ito merong tumawag sa aming mga cellphone, mag-message sa amin, good news na matatanggap namin ngayong araw po na ito, Panginoon. Kiniklaim po namin ngayong araw, makakatanggap po kami ng tawag, Panginoon, and we will shout for joy. We will shout for joy, Lord God, for the victory na ipagkakaloob mo po sa amin sa pangalan ni Jesus. I pray for Jai, Lord God, sa kanyang tatay na nasa hospital. Panginoon, kayo po mag-provide sa kanila, kayo po magpagaling sa kanya, Panginoon, for Jai, good health and peace of mind in Jesus' name. Hallelujah. I pray, Lord God, kay Lani B, Panginoon, sa kanyang pamilya, bigyan ng knowledge at wisdom. In Jesus' name, thank you, Lord. Hallelujah. Kay Kai Jeff, financial breakthrough, makapasa sa entrance exam ang kanyang anak for college. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kay Matcha Latte, Lord, magkaroon ng knowledge, lakas ng loob, tamang mentor upang umunlad ang kanyang buhay. Kay Mickey Mouse, Lord, good health and financial breakthrough, Lord. Christian Knight, kagalingan sa kanyang scoliosis, walang imposible sa iyo, Panginoon. And healing, Panginoon, sa bawat isa na may sakit at karamdaman po ngayon in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Pagalingin mo rin po ang hypertension ng husband ni KLY. Kay Mackenzie, Lord God, gabayan mo siya, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay at huwag mo silang pababayaan, Panginoon. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kay Clay, Panginoon, financial breakthrough. Kay Myla, Panginoon, let board exam this coming March. Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan, wisdom na nagmumula sa iyo. Kay Ate Ariza, guidance for her new employer, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon.
At sa bawat isa po, Panginoon, kung meron man po ako na hindi nabanggit, Panginoon, hallelujah, na mga prayer requests, I know, O God, na kayo po, O Diyos, ang nakakarinig sa aming mga daing, Panginoon. Kayo po ang nakakarinig sa aming mga panalangin. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin. Walang mahirap sa iyo, dakilang Diyos. Kaya po sa lahat ng mga nanonood po ngayon, i-claim po natin sa oras na ito, kumikilos ang Panginoon. Hallelujah. I pray, Lord God, reveal your glory to us. Reveal your glory. Kung kasama niyo po ang mahal niyo sa buhay na may sakit ngayon, kung kasama niyo po, pwede niyo po bang ipatong yung kamay niyo sa kanila? Makinig lang po kayo sa akin. Ipatong niyo lang po yung kamay niyo. Kung kayo po yung may sakit, ipatong niyo po sa ulunan niyo o kung saan man po sumasakit na parte ng katawan. Okay na po ba? Kung kasama niyo sila, ipatong niyo yung kamay niyo sa kanila. Yan, just lay your hands upon them. Lay your hand. At kapag okay na po, I'm going to pray. Amen. Sabi sa James 5:14-15. Yeah. Sabi dito, is anyone among you sick? Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Kung meron na kayong anointing oil, yung mga nakapag-crossover, pwede niyong gamitin po yan. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So we are claiming this verse, this promise from God in James chapter 5 verses 14-15. Kung meron man sa inyo na merong sakit at karamdaman, tawagin daw ang elders of the church. But right now, we are here in this TikTok platform. I'm going to pray for you. God is a merciful God. God is a merciful God. Ipatong nyo lang po ang inyong kamay sa kanila. Okay? Sa mga anak nyo, sa mahal nyo sa buhay, sa magulang nyo, o kung sa sarili nyo po. At kung meron na kayong anointing oil na ginamit natin ng crossover, gamitin nyo po ngayon. Ipatong nyo po sa inyong ulunan ng inyong mga kamay. I'm going to pray for you. Hallelujah. Okay na po ba? Nakapatong na po ba? Sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay na may sakit at karamdaman? Amen. Hallelujah. Tingnan po natin ang pagkilos at galaw ng Panginoon. Lord, in the name of Jesus, kami po ay lumalapit po sa inyo. Baon-baon po namin ang pananampalataya at pagpapakumbaba, Panginoon. As we lay our hands, Lord, sa mga taong ito na may sakit at karamdaman, Panginoon, we ask that your healing power flow right now. Dumaloy ang kagalingan because we know and we believe and we declare that you are our Jehovah Rapha, the God who heals. The God who heals. That is your name. That is your name, Lord. Our Jehovah Rapha. Lord, touch every part of our body. Kung meron man pong sumasakit, Panginoon, magkaroon po ng relief. Where there is sickness, let there be restoration. Where there is weakness, let there be strength, Lord God. Let every cell, let every organ, let every system, Lord God, align with your perfect will, maging maayos, mag-function ng tama, mag-function ng normal, Panginoon. In Jesus' name. Tinutunaw po namin, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo at sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, tunawin mo ang lahat ng mga maling cell, Panginoon. May mga abnormalities, even cancer cells, even cyst o bukol sa aming katawan, Panginoon. Pagalingin mo, tanggalin mo, tunawin mo sa pangalan ni Jesus. We declare that sickness has no authority over our body in the name of Jesus. For our body belongs to you. For our body belongs to you. And we are your temple, Holy Spirit. Let your peace calm our mind. Let your presence surround us, Lord, and your Spirit renew us
from within. I declare and we stand on your word, Lord, by the stripes of Jesus. By the stripes of Jesus, we are healed. We stand on your promise of healing, Lord. And we trust you completely. Kahit po ito ay instant na kagalingan o progressive, Panginoon, but right now, we receive your work. We receive healing. We receive miracle by faith in the name of Jesus. From the crown of their head to the sole of their feet, they are healed. They are healed. They are healed in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Kiniklaim po namin ng iyong mga pangako. Panginoon, kami po ay binagaling mo na. Tanggalin mo po ang takot sa aming isipan ng pag-aalala. Panginoon, even the doctors magugulat kung paano ka kumilos sa amin, kung paano ka naghimala sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. And today, Lord God, nagpapasako po kami sa inyo. Kayo po ang bahalang kumilos at gumalaw sa araw po na ito. Hindi namin alam kung saan mo kami i-guide, i-lead, kung saan ang direction mo. But Lord, may we all be blessed. May we all be blessed, Lord God. Ibe-bless mo kami from the north to the south, from the east to the west. Let all our divine helpers locate us wherever we are. Magpadala ka ng limpak-limpak na pagpapala sa amin. Kung may mga kailangan po kaming mga bills na kailangan bayaran, isettle, Lord God, magpadala ka ng mga tao, ng mga pagpapala, Lord God, na magdadala ng mga packages of blessings po na ito. In Jesus' name. May you bless us. In Jesus' name, Lord God. Overflowing blessings, Lord. Salamat. Salamat nung namatay ka po sa krus ng Kalbaryo. Hinango mo po kami, Panginoon, mula sa kahirapan. Pinasagana mo po kami. Hinango mo kami mula sa karamdaman, pinagaling mo kami. At mula sa pagkakasala, niligtas mo kami. Salamat. Salamat, Panginoon. We claim the benefit of the cross of Calvary. And we thank you, Jesus. We thank you, Father. And we thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Samahan mo kami sa devotion namin ngayong araw po na ito. At pangunahan mo po kami. Sa iyo, ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen and amen. Praise God, praise God. Thank you so much po. Grabe. Sumunod lang ako sa Lord. Parang I feel like na kailangan kong ipanalangin talaga yung mga prayer requests po ninyo. Sabi ko kagabi, saglit lang tayo, pero iba kapag kumilos ang Lord no? God bless you, Nishang. Amen. God bless you na ma-regular ka sa work. Yun, di ba? So we need to obey God. We need to obey God. So, God bless po. God bless. Kung may mga hindi man ako na ipag-pray po na mga specific prayer requests, pwede niyo pong isend doon sa general prayer request GC po natin. No? Pwede po. Wow. God bless you, Christianite. Amen. Jesus. Jesus, Jesus. The name that brings healing. The name that brings deliverance. The name that brings hope. Amen. The name of Jesus. Ang bilis natin, no? Nag-97 agad tayo. Wow. Praise God. Ang bilis. Salamat po sa bawat isa. Thank you so much for joining us sa ating pong live devotion ngayon pong araw na ito. We are so blessed that we are all here. We are present. It's Friday morning here in the Philippines. At kung nasa ang bansa man po kayo ngayon, alam po natin na kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? Praise God. So sa lahat po ng mga bago po dito, pwede po kayong mag-join sa aming pong community. Pwede po kayong mag-join sa ating pong mga group chat. Kung bago kayo dito, just search this on FB, sa Blue app, search nyo Heart to Heart, then follow nyo po yan, then mag-message po kayo. May sasagot po sa inyo doon. Amen? So pwede kayong mag-send ng prayer request, mag-share ng testimony doon po sa group chat po natin. Amen?
Tapos, mag-attendance po tayo. Yeah, this one po. Ayan. So, ano po, pataasin po natin ang atin pong popular ranking para po mas marami pa tayong maabot na mga kaluluwa dito po sa TikTok. Yan, pasok na tayo. Sa League C3, we are number 96. Pasok na rin tayo sa Popular Live. Sa ano po yan, sa lahat na magsasend ng mga Heart Me, tapos yung Popular Live. Yan. So, sana po, di ba, umabot tayo ng top 1. Grabe naman yan. Top 96 na tayo. So, maraming salamat sa bawat isa po sa atin. And we would like to welcome all our first-timers. Sa unang pagkakataon, sino po dito? Yung sa unang pagkakataon ay nakita po ang live stream na ito at ngayon ay nanonood po. Pwede po ba kayong mag-type ng me at kung saang lugar po kayo nanonood? Like me watching from Bulacan. Ganyan po. Sino po ang mga first-timers? Yan, praise God. Si Kuya Rai. Saan po kayo, Kuya Rai? Si Vince watching from Bulacan. Si Nympha from Japan. Hello po sa inyo. Si Miss Ves from Taiwan. Si Joseph from Rizal. Praise God. Si Kuya Rai from Greece. Hello po sa inyo, Kuya Rai. Cindy from California. Si Miss Mariel from Ilocos. Bonavie from Taiwan. Hello po. Si Claudie from Taiwan. I'll be there in Taiwan po this coming February 9 to 20. 22. Jeneline Lodge from Davao de Oro. Si Kangkang from Taiwan. Miss Yoli from UAE. Grace Santillan from Makati. Hello po. Mamalin from Pasig. Dan from Batangas. Sai from Bicol. Flora Luna from Mindanao. Live from Tanay Rizal. God bless you po. Meron pa po ba mga first-timers? Si Aki from Cavite. Praise God. Wow. Si Cadiz from Dumaguete. I'll be in Dumaguete this February 24. Parang akala mo may no? May world tour. Yan, Cadiz, hello. Si Chris, good morning po. Si Nora Flores from Gubat, Sorsogon. So sige po, mga ka-heart to heart, i-welcome natin lahat ng mga first-timers. Palakpakan natin si Lord sa kanilang buhay. Good morning, Mami Jing! Uy, thank you, Shasha! May bago tayong treasure box. Pwede kayo mag-attendance mamaya. Open nyo lang to. So, welcome po ang bawat isa po dito. Yan, praise God. Kahit po kayo ay nasa Pilipinas o nasa abroad po, welcome na welcome po kayo. Allow me to introduce myself. Ako po si Kuya Harold Cruz, but they call me here Pastor Harold, but I am not pastoring a church, but I am here doing full-time missionary dito po sa social media platform. This is my life. This is where God called me to do, na mag-share po ng gospel po dito sa social media platform upang maabot ang maraming mga tao. Hello, Kai. Good morning. Upang maabot ang maraming mga tao dito. And for God's glory po, sa loob ng 6 na buwan na ako po ay nag-share ng gospel, napakalaki na po ng ginawa ng Panginoon sa ating pong community. Siya ang nagpapalago, siya ang nagpapadami, siya ang naglalagay ng mga tamang tao upang tayo po ay makapag-misyon, upang magawa natin ang kalooban ng Lord to go and make disciples of all nations. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kundi sa bawat bansa, all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And the promise of God, He will be with us. He will be with us. Amen. Until the end of age. Praise God. So yun po, ako po ay passionate na nag-share ng gospel here in TikTok po. Madalas dito, araw-araw, umaga, gabi. Yan po. Tapos, may mga times po na nagmi-mission po kami. Pupunta kami sa mga nasalantang lugar, sa mga tribo, sa mga community, and we have mission partners who are supporting us. At meron din po tayong community na nagtutulong-tulungan po upang maabot ang maraming mga tao. So we are doing this all for the glory of God and all for the love of God. Sadyang mabuti lang po talaga ang Panginoon. Kaya naaabot po natin ang mga tao po na nangangailangan. At nawa po, maging kaisa po kayong lahat doon. Kaya mag-join po kayo ng Heart to Heart community. Napakasaya po ng community na ito. Dahil wala po kaming ibang gusto dito at nais kundi mas lumalim ang aming personal na relasyon sa Panginoon. Ako po ay born-again believer. I'm a Christian po. I'm a follower of God.
follower of Jesus. And I believe that Jesus is Lord po. Jesus is Lord. Yan. So, yun po. Masaya, payapa, no judgment, walang condemnation. May mga time na aaray ka kasi matatamaan ka sa salita ng Diyos. Pero ang pag-aaral po namin ng Word of God ay hindi po to condemn you but to transform you sa kapangyarihan po ng Panginoon. Hindi po ako ang magbabago sa inyo, kundi ang salita po ng Panginoon. So, feel free po na umistambay, feel free po na makinig. Ayan, click nyo na yung treasure box, guys. Salamat sa lahat ng mga nag-share, ha. Yan, para makapag-attendance po kayo. Yan. Praise God. So, yan po. At ang paniniwala po namin dito sa community, hindi po namatay si Jesus sa relihiyon. Namatay po siya upang magkaroon ng relasyon sa atin. Okay? So, para dito sa amin po ay religion is, well, makakatulong siya, mag-guide niya tayo, pero hindi siya ang pinakakailangan natin. Okay? So, religion cannot save us, kundi ang relasyon po natin sa atin pong Panginoon. Kaya, feel free po, kahit anong paniniwala nyo, makinig lang po muna kayo dito. Okay? Search niyo po dito sa FB, sa Blue App, Heart to Heart. Tapos mag-message po kayo para makasama po kayo sa group chat. So, I'll be in Taiwan po this coming February 9 to 22. Meron lang pong mabuting puso na sumagot po ng akin pong trip papunta po doon. And we will meet all our community in Taiwan. Kaya kung kayo po ay nasa Taiwan, nawa po magkita-kita po tayo. Ako na lang po pupunta sa inyo kung busy po kayo. Yeah, I will pray. I just want to pray for you. I just want to meet you there po. Tapos, sa Dumaguete, nandun ako sa February 24. Then, February 25 to March 1 sa Siquijor. Then, sa Boracay po, March 4 to 6. So far, yun lang naman. That's Bethel Concert po. Bethel Music Concert, yung kumanta ng Goodness of God. They will be having their concert here in the Philippines, March 21 and 22. So, nandun din po ako. March 21. Ko lang alam kung March 21 o 22 yung ticket ko kasi binigyan lang din ako ng ticket ng organizer. Alam niyo naman yung kwento noon, di ba? So, praise God. Yes po, I'm from Santa Maria. Praise God po. So, salamat po. Salamat sa lahat ng mga nandito po ngayon, sa lahat ng mga new followers po natin, at sa lahat ng mga ka-heart-to-heart po natin na nandito. Praise God po. God is so good. Yeah, thank you sa mga moderators, sa mga mission partners who are here with us na nakikinig po. Yan, purihin po ang Panginoon. And congratulations, 47K followers. Palakpakan natin si Lord. Last 3K, aabot na po tayo ng 50K. Half na po tayo ng 100K. Alam niyo, naaalala ko lang nung nagsisimula tayo dati. Parang pangarap ko na umabot lang ng 1,000 yung followers. Lord, masaya na ako, 1,000. Tapos nung nag-1,000, Lord, okay na po kami sa 10,000. Praise God. Kasi nag-10,000, 50,000. Tapos mag-50,000 na tayo ngayon. Imagine niyo 6 months. 6 months, ganun kabilis. Ganun kabilis. Sige po, pwede ba ako magpunta? Kasi 14 days ako. Wala akong itinerary talaga. Pag nasa Taiwan ako, pwede niyo akong hila-hilahin kung saan. Yan. Kung kailangan nyo ng kasama, sige po, tiga-bit-bit ako, pwede. But I wanna pray for you. I wanna encourage you po. Yun lang. Kung kailangan nyo ng kausap, pag lalabasan ng sama ng loob sa buhay, willing po ako makinig po sa inyo. Hila-hilahin nyo po. Praise God. Oy, may nag-send ulit. Sino nag-send ito? Thank you so much. Salamat sa treasure box po. Consi Har. Sino yon? Si Bricks. Sino si Bricks? God bless you. God bless you. Amen. Amen. Good life for you. Ayan. At bukod po sa pag-share ng gospel, ako rin pa isang barangay kagawad na naka-duty ngayong araw na ito. Kaya right after ng devotion natin, pupunta na ako sa barangay namin kasi magjo-duty ako. Kasi barangay kagawad po ako doon sa barangay namin. So, ang paglilingkod natin para sa Diyos at para sa bayan. Okay? So, magsimulahan na po tayo kasi baka malate ako. Okay. Sino po dito ang excited na makapakinig ng salita ng Diyos? Opo, mag-duty ako pero kailangan talaga na
Sino yun? Sino yung Bricks? God bless Consi Rold. Brian, ikaw yan, no? Ikaw lang tumatawag sa akin ng Rold, eh. Brian. Fast in Taiwan? Talaga? Nice. Minsan po ako yun. Kilala kita. May message kita mamaya. Yan. Amen. We are so excited to hear the word of God for today po. Amen. So ngayon po nasa Genesis chapter 31 na po tayo. Ikaw isa sa nag-handle ng EGR ko po. Talaga ba? Tiga saan ka? SNH Self-Studio Pack. Wow. Baka, okay. Baka isa nga ako. Kasi nag-ano kami doon. Kami yung nag-organize minsan ng EGR. God bless you. Okay, mga kapatid. Very interesting topic again. Okay. Kanin kayo. That's nice kay Pastora Abby. Amen. Yeah. Yan sila. Ang mga pastors namin Santa Maria, si Pastora Kay, si Pastora Abby. Yeah. So, okay. Ito na. Okay, mabibigla. Pagkatapos nito, treasure box muna. Okay, go. Click natin yung treasure box here. Let's go. Treasure box is empty. Ayan, sa lahat na mga walang pang-attendance, isang beses lang po yan, ha? Isang beses lang. Tapos the rest, popular, para tumaas yung ranking po natin. Isang beses lang yung Heart Me. Tapos the rest, popular po. Sa lahat ng mga gustong magbigay ng treasure box, feel free. Para may pang-attendance daw sila. Ako ba? Pwede ba ako maglagay dyan? Pwede ako maglagay ng treasure box dito? Pwede. Try ko lang ako muna. Teka lang. Titingnan ko lang. Ano yung, okay. Thank you po. Sino yung naglagay? Praise God. Salamat. Grabe, napaka-generous talaga ng community na to, no? Goodie bag. Ano naman yung goodie bag? Anday ko pa dapat i-explore dito, no? At may viewer wishes din, no? Viewer wishes. Ano naman yun? Ito, treasure box, nakita ko na. So, tingnan natin kung ano ba to? Ano lang pala siya. Limited. Nakalagay insufficient balance. Mamaya na. Kailangan ata mag-recharge ba yun? Thank you Sister Len sa treasure. God bless you. Yung portal po, lalabas po yun sa ibang live. Nice. Portal. Sige. Mag-portal kayo dyan. Para lumabas daw tayo sa iba. Goodie bag po. Pass, meron din po yan. Okay. Paano po hindi po Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin masyado na-explore pa to eh. Ang dami pa, no? Ang dami mga dapat i-explore dito. But anyways, ano na yan? Sa susunod na yan, mahalaga sa atin dito, mas dumami pa yung mga, makakilala kay Lord. Hindi ko rin alam kung paano eh. Pwede sabay-sabay mag-treasure. Okay. So, basta kayo na bahala. Wala namang sapilitan dito. Kung gusto nyo maglagay ng treasure box, edi God bless po. God bless. Diba? Para maraming mga makapanood sa atin. So, sige po, bago tayo kami na lang po mag-share ng blessings. Wow, praise God. So, sige po, tayo guys? Power tap, power share, and then repost bago tayo mag-start. Salamat. So, Genesis chapter 31. Okay, Genesis chapter 31. So, another interesting topic. Bato-bato sa langit, ang tamaan magpatama, ang mga tatamaan magbago. At kung naghahanap kayo siguro ng sign, maaaring ito na yon.
Okay? Kasi, actually, maraming beses na nating napag-uusapan to. Pero, bawat topic talaga, merong fresh revelation po sa atin. Hello, Aaron. May fresh revelation sa atin. So, kung naghihintay ka ng sign, pakinggan mo ang topic na pag-aaralan natin ngayon. The title of our topic for today's devotion is entitled, When God Says It's Time to Leave. Boom. Hello po, Tita Wena. Magandang umaga. Ay, salamat. Ayun, ano na tayo? Nag-100 na tayo sa Heart Me. Praise God. When God says it's time to leave. Oh, yes, wait ko yan. Ang sign pass. O, diba? May mga naghihintay ng sign. Hello, Jonah in AU. God bless you po. Wala pa si Sir Michael dito, no? Sir Michael, kung nandiyan ka na, nasa Australia rin yan, Sir Michael. Tapos si Ate Mau. Marami na rin mga tiga-Australia dito. Ayan, di ba? Sabi niyo, no, may top 75. Wow, praise God, case. Hala, sakto naman po, Pastor. Mag-resign ako today. Waiting for this sign. God bless po, sign that I've waited. Ito na yun, di ba? When God says it's time to leave. Kapag sinabi ng Diyos na ito na yung oras na hinihintay mo para ikaw ay magpaalam. Alam niyo po, hindi palaging negative ang pagpapaalam. Okay? Hindi palagi. Wow, Ate Wena! Praise God! God is so good. I'm so happy for you, Ate Wena, Tita Wena. Say na to para umalis ako. Wag Simon. Diyan ka lang. Okay? Ako po, for so many times, ang daming mga binibigay ni Lord sa akin ng mga word na may mga pagkakataon kasi na kailangan mong umalis. Kailangan mong magpaalam. Hindi, not to destroy you, not to punish you, hindi yon, okay? Hindi para sumira ng kahit na anumang relasyon. May mga pagpapaalam po kasi na makakabuti para sa atin. Makakabuti para sa atin. At hindi lahat ng pagpapaalam, okay, ay kabawasan sa atin. Because sometimes we outgrow people, no? We outgrow people. Hindi pwede na ipilit mo na kayo-kayo at magkakasama kayo habang buhay. May mga time kasi na kailangan mong mag-level up or kailangan nilang mag-level up. You outgrow each other. At habang magkasama kayo at pinipilit mong magkakasama kayo, baka meron po doon, na hindi makapunta doon sa next na gustong pagdalhan sa kanya ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, if this is the sign na hinihintay mo, eto na yon. When God says, it's time to leave. Siguro pwedeng sa trabaho, pwede siguro sa pagkakaibigan, o pwede rin sa sa career mo. Madaming pwede na tawag dito, na sign para sa ating lahat, no? Pwede rin sa mismong sarili, di ba? Tama, pwede rin sa sarili mo. When God says it's time to leave the old habits, di ba? So, sa akin pa sa tindahan, ibabalik. Oo nga, Mami Jing. Sa church, sa ministry, pwede. Sabi dito, not every move is comfortable. Ay, grabe. Not every move is comfortable, but some moves are commanded. Hindi lahat naman ng pag-alis ay komportable ka. Pero may mga pag-alis na dahil sumusunod ka. Wag po sa asawa. Wag sa asawa. Hanggat kayang ayusin nyo sa asawa, ayusin nyo. But some moves are commanded, being commanded by God. Alam niyo po, nung time na nag-resign po ako sa pagiging church coordinator, I received
word from God. At nangyari yon doon sa anniversary ng JL Santa Maria. Nung sinabi po ni Pastor Joed, siya yung guest speaker namin, na sinabi niya, parang I will brought you out ba yun? Teka, hanapin ko yun. Yung pinaka-verse yun sa Exodus. Yan, ito. Exodus 6:6. Yan, ito. Ang word sa akin ng Lord doon sa anniversary mismo na yon. And sobrang nag-i-struggle ako that time kung ano bang pipiliin ko. Actually, nakapag-resign na pala ako noon, pero walang peace sa puso ko eh. So, naghihintay ako, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Kasi sometimes may mga ganun tayo eh. Una kang nagdesisyon, kaso parang walang kapayapaan sa puso mo. 'Di ba? May mga time na ganun. Or parang iniisip mo, tama ba tong ginawa ko? Sino ba to si KZ? Nakita nun past anniv ng JL, nasa likod ka, parang sad ka nga po eh. Sino ba yung KZ? Nandun ka rin ba? Yeah, that time, iyak ako ng iyak nung time na yon. Exodus 6:6. Hanggang sa'yo, narinig ko yon na sinabi ni Pastor Joed. At yun yung nagbigay sa akin ng kapayapaan. Nung sinabi doon, I am the Lord and I will bring you out. I will bring you out of Egypt, your land of slavery. Yan. So, I am the Lord, I will bring you out from Egypt, your land of slavery. So, narinig ko yun, okay, Lord. Tapos, nabasa ko pa yung Joshua chapter 1 verse 6. Hindi ko yun talagang hinahanap ko talaga siya na, Lord, bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo po ako, Lord, na magkakaroon ako ng kapayapaan dito sa desisyong pinili ko. Okay? Oo, may time na ganun nakapag-desisyon ka, pero nag-iisip ka pa rin hanggang sa ang salita ng Diyos ang nag-confirm sa iyo na tama yung ginawa mo. Hello, Marian. Jello. Wow, Mami Jean. So yun, hanggang sa, okay, thank you Lord. Tapos pinakita ng Diyos sa akin, talaga naman, grabe yung ginagawa niya, yung kilos at galaw niya. Joshua chapter 1 verse 6. Yun yung another word ng Lord sa akin. Sabi niya dito. Actually, Joshua, teka lang, 1:6-7 ata. Hanapin ko lang. Ayun, 5-6. Joshua 1, 5-6. Alam niyo sabi doon, yung encouragement sa akin ng Lord, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Tapos sabi doon, be strong and courageous. Because, ito na yung pinaka-tumatak sa akin doon. Because you will lead these people. Yan. Because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. And then, nung nabasa ko yon, okay, Lord. Ito yung path na inihanda mo para sa akin. You will lead these people. Sino yung people na yon? Kayo yon. Because I will lead you guys here because you are all, kasama po kayo dito mga tao po kayo. You will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. So nabasa ko yun, okay Lord, I'm in the right path. I'm in the right path. Hindi agad-agad naging madali. Siyempre, hindi naging madali yun. Painful process. May mga mag-iisip ka talaga and all. But it is the promise and the word of God that will give us comfort and peace. Amen? Kaya mahalaga na may pinanghahawakan kang salita ng Diyos para meron kang babalik at babalikan. Kasi hindi naman madali itong ginagawa natin 'di ba? Hindi madali.
Diba? Kasi tama, pinagpalit mo yung ginagawa mo na you are pastoring a church, tapos bigla ka nag-focus dito sa online. Hindi siya madali. Tapos ang mga tao dito, as in mga tao na come and go, diba? Manonood, hindi manonood. Pero pinatunayan ng Lord sa akin, kahapon, nung time na nag-quiz tayo, mini-quiz, natututo kayo. Ibig sabihin, may nangyayari. You are not just people who come and go to this platform, pero nananatili po kayo eh. Nagpapatuloy po kayo. Natututo kayo, lumalago kayo. And that's another confirmation ng Lord sa akin na what I'm doing is right. Yun. Ang haba ng introduction ko. Sabi ko, mabilis lang yung devotion natin ngayon. Opo. Yes. Dapat may quiz talaga ikaw, Pas. Yes. Tama po. At sobrang masaya po ako sa desisyong pinili ko. Sana nga maging masaya na lang po lahat no? Kasi hindi lahat mauunawaan talaga yung pinili mo eh. Well, not everyone will support you. Not everyone will understand the decision na pinili mo. But what matters most, sumunod ka sa Lord. Yun naman yung pinakamahalaga eh. Diba? Yun naman yung pinakamahalaga. Sabi ni Elia, Amen, Pastor. Lagi kaming nanonood sa inyo ng girlfriend ko at ng mga kaibigan ko. Marami pa kaming natututunan. Parang ngayon ko lang nakita si Elia na nag-comment. Pero tingnan niyo yung sabi niya, oh. Wow! Praise God. Lagi kaming nanonood sa inyo ng girlfriend ko at mga kaibigan ko. Marami po kaming natututunan. And another confirmation, what we are doing, we're in the right path. Amen. Wow. Praise God. Since I came, I never left. Di na kompleto ang araw ko na hindi nakaka-attend ng devotion. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Sabi ko na ang hirap kapag isang araw walang devotion. Kaya ito, kahit Friday ngayon at dapat naka-duty ako sa barangay, pwede pa naman, no? Magpapaalam lang ako sa kanila. Hanggang mamayang gabi naman ako doon. So yun, sabi ko, okay, sige, tuloy natin to. Tuloy natin tong devotion. Salamat, Pas, at nag-TikTok ka kasi dito kami dinala ni Lord. Amen. Diba? Kaya hindi tayo papayag na walang devotion. Kaya salamat, Ate Fel. Nako, si Ate Fel, number 1 talaga simula nung nanood yan. Alam niyo po, marami dito nagsimula talaga, day 1 nagsimula, hindi na umalis. Hanggang ngayon nandito sila. Simula nung nakapanood sila ng devotion. Kahit magkalayo. Si Mitch Rob, ngayon ko lang din nakikita yung, ang daming mga silent commenters, silent viewers no? Wow. Tuloy ang devotion. So, salamat sa inyong lahat. Salamat. To God be the glory. Mas maganda po dito, libre na. Natural ka pa, blessed na blessed ka pa, at lumalago ka pa sa faith mo. Yun ang maganda, di ba? Kasi walang bayad dito eh. Di ba? Wala yung parang, kailangan may ganito ka, etc. ganyan. Actually, kung kilala nyo ako, di ba, wala naman talaga akong alam. Ngayon na lang ako nakakaalam yan. May mga treasure box pala. Ngayon na lang talaga. As in. Yun. Oy, day 3 na pala. Walang bayad pero may sukli. Oo. Sobra. Pati yung mga attendance na yan. Kaya ko lang nalaman yan eh. Yung sa Heart Me. Isang beses lang pala siya kailangan na i-send sa isang araw. Parang ganon. Tingnan nyo to. Tingnan nyo. Taga lang. Excited. Sabi niya, good morning po, Pastor. Thank you po sa prayer nyo. Nakapasa po ako sa board exam. Balakbakan natin si Lord. Congratulations. Dito din po ako magpapapray patungkol sa... diba? Wow. Nakapasa po ako sa board exam. Congratulations. Ayan, si Rocky, kumakain ng breakfast habang nanonood, watching from Singapore. Sarap. Sarap ng breakfast. Congratulations. Alam niyo kung bakit tayo excited na umaattend ng devotion? May treasure ulit. Wow, praise God.
Kaya tayo excited na umaattend ng devotion. Kasi, alam nyo, nakikita natin with our own eyes kung paano kumilos ang Diyos. Amen? Nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos, sumasagot ng panalangin, gumagawa ng himala sa buhay nating lahat. Amen. At marami na, pamilya na, 'di ba, ang nanonood sa atin ngayon. Kaya bakit tayo titigil? Bakit tayo hihinto? Hindi tayo nagkamali eh. Talagang dinala tayo ng Diyos dito. Magsama-sama para sama-samang lumago hanggang sa muli niyang pagbabalik. Wow, amen, Ate Rochelle. At ngayon may mga kasama na ako dito, mga moderators, mga intercessors, mga mission partners. Ay, buhay na buhay yung community natin. Buhay na buhay. Amen. Kaya kung meron, talagang ang pangarap natin, ma-illegal natin to. Kaya ang vision ng Lord sa akin na nilagay niya sa community natin, makakabuo tayo ng Christian foundation dito sa Pilipinas. And I am very vocal with that, no? Kaya meron kaming mga mission partners na ngayon ay nag-iipon. Alam nyo ba, to God be the glory, kasi po, titingnan ko yung record ko sa ngayon. Kung magkano na yung ipon namin. Ipon natin, okay? Sa mga mission partners. Teka, napin ko. So, umaabot na po ng 51K. Yan, palakpakan natin si Lord. 51K. Ang ipon po ng mga mission partners po na yan. So, nag-iipon kami. Ang goal namin ay umabot po ng 1 million para po makapagpatayo tayo ng Christian Foundation dito sa Pilipinas. So, yun po, nakatabi lang po yun sa atin. No? Nakatabi lang po yun. Sabi ko, thank you, Lord. No, God is so good po. Ate Jen, good morning po. Yan. So, actually, nauna tuloy ako mag-report ngayon dito sa atin, no? So, yun po. Ang galing ng Lord, di ba? God is so good. Amen. Thank you, Lord. At ngayon po, marami pa ng mga nagnanais. May mga bagong pasok tayo ng mga mission partners. Praise God po. Hello po, Ate Jen. I miss you, ate. Yan. So, yun po. May mga mission partners tayo na ginagamit ng Lord para po dito sa pangarap natin. Amen. Kasi walang imposible sa Lord eh. Yung kasama nga, yung pinakilala nga sa akin na missionary ng Lord, ay, grabe, milyon-milyon ang pinagkakatiwala sa Kanya. Tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Mangyayari yan. Amen, Mami Jean. Oh, Ate Jen, God bless you po. Amen. Tama po yan. Iyak lang natin sa Lord. Iyak natin sa Lord. Amen. Alam niyo po ba na kinokolekta ng Panginoon ang bawat patak ng luha natin? Siya talaga. Amen. Siya ang kapahingahan po natin. So yun po, yun yung good news natin. Amen. So God bless po. At kung kayo po ay nagnanais din na mapasama sa ating pong mga mission partners, nakasama nating mag-iipon para po sa ating Christian Foundation, message lang po kayo sa atin. Sa akin, dito sa TikTok or sa Messenger. Ato na. Uy, salamat, Sunflower. Ay, sino yun? Uy, 200. Grabe. Siya yung nakapasa ng board exam. God bless you. Mag-ano kayo ng popular. 65 na tayo, oh. Record breaking. First time, 65. Pinakamataas natin yun so far. Paabutin natin ng number 1. When God says it's time to leave. So not every move is comfortable, but some moves are commanded. At ang Genesis chapter 31 po marks a turning point. Okay, turning point ang Genesis 31. Bakit po? Dahil dito po
ay sinabi ng Panginoon kay Jacob to leave a familiar place even though it holds conflict, history, and provision. Tingnan natin ang Genesis chapter 31. Sometimes po, tinatawag tayo ng Panginoon, God's call forward comes with confrontation, separation, and courage. Sometimes God's call forward comes with confrontation, separation, and courage. So, kung titingnan natin ito pong Genesis chapter 31, ano po ang insight nito? Si Jacob po ay nanilbihan kay Laban. Sino nga si Laban? Magkaano-ano nga. Ano ang kaugnayan ni Jacob kay Laban? Yan, para magkaroon ulit tayo ng Bible Quiz B. Ano ang kaugnayan ni Jacob kay Laban? Biyanan. Okay? Biyanan niya. Pwede rin na tito kasi magkamag-anak nga, 'di ba? Actually tito tsaka biyanan. Tama, dalawa. Kasi brother siya ni Rebecca, kaya magiging uncle siya ni Jacob. At asawa siya ni Rachel at si Rachel ay anak ni Laban. Okay? So yan po ang relationship na meron po sila. So naglingkod si Jacob kay Laban for 20 years. Okay? 20 years. What once was a place of growth became a place of tension, manipulation, and spiritual stagnation. Nung una, merong growth. Okay? Lumalago. Pero ang same na lugar po na iyon ay naging lugar ng tensyon, manipulasyon, at spiritual stagnation. So God intervenes here. Hindi para parusahan si Jacob, but to position him for the next season. How many of you believe here na yung nararamdaman mo na yan na tension, manipulation, and spiritual stagnation is God's next move for you? God's next move for you para i-position ka sa susunod. Amen? Nakabanata ng iyong buhay. Yang nararamdaman mo at nararanasan mo ngayon, kapatid, God is just positioning you for the next season of your life. Do you believe that? Amen? Do you believe that? Pinoposition ka lang ni Lord para sa susunod na season ng buhay mo. At ito pong chapter po na ito ng Genesis chapter 31, it will reveal that God does not allow His people to remain where favor has turned into friction. God does not allow His people to remain where favor has turned into friction. Alam niyo ang example ko dyan, nandito ang ulan ng pagpapala. Nandito ang ulan ng pabor ng Diyos. Pero nandito ka sa lugar na ito. So, kailangan mong magpunta dito sa kabilang lugar para masalumo ang ulan ng pagpapala at pabor ng Diyos. You must be in the right place. Amen? You must be in the right place. And for us po, masasabi natin na dito sa platform na ito ng TikTok, this is one of our best places. This is one of our best places po. Amen? So kaya tayo nandito, pinosisyon tayo ng Panginoon dito upang buhusan niya ng pagpapala, pabor, kagalingan, wisdom, knowledge that comes from Him. So point number one, God often calls us to move when the environment changes. God often calls us to move when the environment changes. Yan, i-share ko sa atin. That's point number one.
God often calls us to move when the environment changes. So pag may mga pagbabago, minsan ito rin minsan nagiging warning sign ng Lord sa atin no? Na meron ka ng kailangang gawin. Tingnan niyo po yung Genesis chapter 31 verse 2. Genesis 31 verse 2. Sabi dito, "And Jacob began to notice a change in Laban's attitude toward him." Nagkaroon ng pagbabago sa attitude ni Laban kay Jacob. Genesis 31 verse 2. Genesis 31 verse 2. So before God speaks clearly, He often allows discomfort to rise. May mga times pala na inaalaw talaga ng Lord yung mga discomfort sa buhay po natin. Tapos kapag naranasan mo na yon, doon siya mangungusap sa'yo. So, nakikita natin dito na yung change attitude, yung biglang pagbabago ng attitude, change attitudes can be divine indicators. Can be divine indicators. Ito, sa lahat ng mga tao dito na, ano bang tamang term doon? Sa mga tao dito na nakipaghiwalay na lang siguro. Okay, nakipaghiwalay siguro sa asawa, sa kaibigan, or whatsoever. Bigla na lang bang naghiwalay yon? Bigla na lang ba naghiwalay? Di ba meron kang nakita ng mga indicators, mga red flags? May mga nakita ka muna eh. May mga change attitude muna yan. Hindi agad-agad na bigla-bigla mawawala eh. Hindi agad-agad bigla-bigla aalis yan. Tama? Meron kang na-feel. Meron kang naramdaman. Meron kang nakita. Meron kang naamoy. Basta meron yan. At minsan, ang isa sa mga divine indicator, change attitude. Kung dati pinagtitimpla ka ng kape, ngayon, dati ang tamis-tamis ng kape, ngayon ang pait-pait na. Yung parang ganon, may ano yan eh. May mga pagbabago muna yan. So, ganyan din ang nangyari dito po kay Jacob. Bago siya umalis, na-notice niya na nag-iba ang attitude sa kanya ni Laban. Huwag kang magbulag-bulagan, no? Sabi ko nga, di ba, meron naman talaga yung mga maratir sa pag-ibig eh. Yung parang dalawang tao lang yan eh. Yung isa yung naloko, yung isa alam niyang niloloko siya pero nagpapaloko siya. Pero dito, ang divine indicator, change attitude. Alam mo that there is something going on. Kagaya nung kanina, may nag-chat, nakita niya daw sa Instagram, may kausap yung yung partner niya, etc. na babae. Anong gagawin niya? Nalaman mo, parang magkikibit-balikat ka na lang ba? Ipipikit mo na lang ba yung mata mo? Kaya sabi ko sa kanya, mas maganda, mag-pray ka bago mo siya kausapin. Mag-usap kayong dalawa. Kasi walang makakasagot niyan eh. Walang ibang solusyon. Open communication is the key. But of course, you need to pray first. You need the guidance of the Holy Spirit. Para kapag kinausap mo siya, hindi mangibabaw ang emosyon, hindi mangibabaw ang galit. Pag-usapan nyo. Kasi yung mga ganyan na parang pinapatagal nyo, mas lalalim eh. Pinaalam na nga sa'yo ng Lord. Alam mo ba na may purpose kung bakit pinaalam sa'yo ng Lord? May purpose kung bakit mo nalaman. Ngayon kung hindi, at kasalanan kapag alam mo na tama yung gagawin mo pero hindi mo ginawa. That is what we call sin of omission. Sin of omission yun. Parang sa kaibigan mo, alam mo na may masama siyang ginagawa. Okay? Pero tinotolerate mo. Hindi mo siya pinagsasabihan. That is sin of omission. You are omitting to do the right thing. That is a sin. So kapag nakita mo na may mali na, stand up. Okay? Stand up. I pray na magkaroon ka ng courage na harapin yan. Okay? Yung iba kasi, di ba, mananahimik na lang, walang ginawa, tapos kapag nandun na sa dulon-dulo na hiwalayan na, ganyan, tsaka ka magsasabi, tsaka parang sasabog, and all, ganyan. Pero maganda sa simula pa lang, di ba? I-confront na natin. I-confront na natin. Sabihin na natin, di ba? Ngayon, pinaalam sa'yo ng Lord yan, meron kang kailangang gawin.
Bitawan na agad. Oo eh. Pag may nakita ka na confront mo agad. Confront mo agad. So, ang kailangan mo, magkaroon ka ng discernment. Okay? Discern. Not emotion. Huwag mong pagganahin ang emosyon agad-agad. Pagganahin mo ang discernment mo. Ang discerning spirit mo. Okay? Tapos, so, ginawa mo na yung part mo. You did your part. Okay? As long as you did your part, no regret. Then ask God, Lord, is it time for me to move? Ask God, is it time for me to move, Lord? Okay. O yan, sabi ni Ate Ana Lua, based sa experience, huwag magpakamartir. Kapag alam mo na ginagawang ka ng masama, you confront. You confront. So, ask the Lord, Lord, tama ba itong gagawin ko? Do I really have to move? Lord, guide me. Ngayon, ipakita mo sa akin, Lord. Kasi, alam nyo po, kapag kasama nyo ang Panginoon, payapa ang puso mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan. So, discomfort may be God's signal that growth requires movement. Ganda nito. Discomfort, pwede. Okay, maybe. Discomfort may be God's signal that growth requires movement. Mahirap po na maging stagnant. Mahirap yon. Lalo na kapag pinipigilan kang lumago. Okay? Lalo na kapag pinipigilan kang lumago. Kaya yun yung nagpabukas ng ng isipan ni Ate Ana Lu eh. One of our devotion, nung sinabi ko na wag kang pumayag na tinatago ka lang. Diba? Bakit? Kasi, ano ba yung mga tinatago? Sabi ng iba, yung mga mahalaga, hindi. Ang mga tinatago, yung mga bagay na mali. Diba? Kaya ka nga tinatago eh, kasi ayaw malaman ng iba eh. Ayaw nilang malaman na you exist. Diba? Tapos papayag ka na tinatago ka lang. Diba? Papayag ka ba na ganon? Kasi talaga po ang mga tinatago, bawal eh. Alam nila sa sarili nila yun, kaya ka nga tinatago. Diba? Bakit? Kasi kung totoong mahal ka, ipaglalaban ka. Kung talagang mahal ka, proud sila sa'yo. Diba? O, diba? Ikaw sa umaga, tapos merong night shift, may panggabi. Ano yun? Ano yun? Tapos papayag ka? Ay. Kung mahal ka, ima-my day ka daw. Mahal ka, ima-my day ka. Tapos yung mga post sa parang kala mo single eh, di ba? Kala mo single. Single ka ba? Yung mga post mo sa sa social media eh. Galawang single eh. Mina-my day pero sa dami account. Aray. Well, we are here in this world at sa mundong ito, ganun talaga. Masama. Bulok ang sistema. Talaga, sa mundong ito eh. Kaya nga, dapat mas maraming mga tao na sumusunod kay Lord. Diba? Mas dapat, yun talaga, maraming mga tao ang makapakinig ng salita ng Diyos para mabago yung buhay po nila. At yung pananaw nila sa buhay. Okay lang yun. Okay lang yun kung gusto nyo maging private na may pag-uusap kayo. It's okay. Pero yung hindi kayo papakilala sa magulang, sa mga kaibigan, diba? Parang red flag for me. Red flag. Pwede naman yun na yung mga nyo, parang private lang, low-key lang kayo. Pero dapat alam ng mga tao na kayo, na magkasama kayo. Diba?
parang, okay, low-key kayo, pero may usapan ba kayo na dapat walang makaalam na na tayo? Pangit yun. Okay? Iba pa din kapag legal ang relationship. Okay? Low-key lang daw, pero loko pala. Ay, marami rin akong kilala. Sabi, low-key lang daw yung relationship nila at yung pala may iba na. May kilala rin ako. 'Di ba? Wala sinasang, tama, 'di ba, Ate Jen? 'Di ba? Kaya gumising ka na sa katotohanan. Gumising ka na. Naiiyak naman ako na bumabalik yung sakit. Tagal kong tiniis yun, past 5 years. Grabe, 'di ba? Oo nga. Yung si V, nakausap ko na yan. Nagkakwentuhan na kami, face to face. Yeah, God bless you, Vin. Oo, tama. Love is blind talaga, Ate Jen. No? Minsan talaga, alam mo yung minsan ang tali-talino mo naman, pero ba't nabubulag ka sa pag-ibig, no? Paano naman po yung alam naman, pumapatol pa din. Yun nga, kaya kailangan makapagbahagi tayo ng gospel kasi yun ang magpapabukas ng isipan nila. Yun talaga. Kasi hindi natin kontrolado yun eh. Hindi natin kontrolado. Grabe, Libra girl. Grabe. Tingnan nyo, ang dami nakakaranas ng ganito pala dito sa community natin, no? Walang matalino pagdating sa pag-ibig. Pastor, niligtas ako ni Lord sa ex-boyfriend ko, babaero pala. Buti naman, Ate Jen. Grabe, 8 years. Dami palang side chick. Grabe naman yun. Don't settle for less. Pag-pray ko lang po lahat ng mga single dito. Pag-pray ko lang. At yung mga naghihintay, okay? Grabe naman yun. Paano pas pinakilala sa magulang pero may mga iba pa palang pinakilala? Kasalanan na nila yun. Nako. Pero nako po. Ito na lang siguro. Ito para sa lahat ng mga kababaihan, no? Di ba nakwento ko na rin sa inyo last time na kapag may nagparamdam sa inyo, okay? Kasi mararamdaman nyo naman kapag sa lahat ng mga babaeng nandito, for sure, mararamdaman nyo kapag may nagpaparamdam sa inyong lalaki. Tama ba? Diba? Mararamdaman nyo yun eh. Mararamdaman nyo po yun. Ngayon, kapag may nararamdaman po kayo, huwag agad kayong bibigay. Huwag kayong parang magpapakita rin kayo ng kagustuhan agad-agad. Sabi ko nga po, 'di ba? Lalo na sa mga medyo may edad na talaga. Hanapin niyo yung Senomar. Isa sa mga requirements 'yan. Senomar para i-check. Kasi ang dami nang nabiktima ng ganyan eh. 'Di ba? Pagpapakilala, single ako, ganyan. So yung pala may asawa na. Ngayon, kasalanan ba ng babae yun? Ang pagpapakilala sa kanya, single siya. Naawa ako sa mga babaeng gano'n, niloko eh. Diba? Background check mo muna. Huwag magpadala sa emosyon. Check mo muna. Ngayon, ikaw naman babae, kung alam mo na may asawa na, pigilan mo yung sarili mo. Pigilan mo. Okay? Suko mo sa Lord kapag alam mong mali na yon. Okay? Mali na yon. Popular tong live natin kasi may mga ganyang usapan eh. Senomar muna, di ba? Ayan, talagang dyan, buhay na patotoo dyan si Ate Analu. O, di ba? Kasi ang pakilala nga, single. O, pakilala, hiwalay na daw doon sa asawa. Ganito, ganyan. Ngayon, ikaw, umibig ka lang naman. Umibig ka lang naman. Hindi mo naman talaga alam. Yung konsensya mo, malinis naman talaga eh. Di ba? O anong gagawin mo? Ganun-ganun lang ba yun? Na in love ka na. Tapos, bigla-bigla na lang mawawala. Ang mas masakit pa, nagkaroon kayo ng anak. Diba? Napakasakit nun. Alam niyo, ang dami nagme-message sa akin nung nakaraan. Ang instance naman, parang siya, nabuntis siya, tapos hindi niya alam, yung ex-girlfriend buntis din. Aray ko.
Diba? Napaka-komplikado ng mga pangyayari sa ganyan. So, paano ngayon yun? Ang pangarap niya, gusto niya magkaroon ng magandang pamilya, pangarap ko, etc. Paano na ngayon yun? Diba? Paano ngayon yun? Napakahirap. Naligawan din po ako ng may mga asawa. Nako po, buti na lang ate Jen, hindi ka pumalag sa kanila. Praise God. So, paano yun? Kasi nga, ang problema, hindi alam. Yun lang naman yun eh. Ang problema, hindi alam nung babae. Kasi diba, ang hirap eh. Basta sa atin, kapag alam mo, nako, X na agad yun. Lalo na pag may asawa. Lalo sa mga nagtatrabaho sa corporate, kapag alam mo may asawa na, wag na. Wag ka na makipaglaro sa apoy. Okay? Wag ka na makipaglaro sa apoy. Yan. Pastor, lawak na mensahe ni Lord. Iba-iba sa pero isang mensahe. Galing ni Lord kumilos. Amen. Exciting daw. Naku po. Paano kapag nag-rapture? Paano bilang dumating si Lord? Paano pag namatay ka? Exciting mo. Mapupunta ka sa impyerno. Diba? Huwag nating ipagpalit yung isang kaluluwa na meron tayo. What shall a man profit if he gains the whole world yet forfeits his one and only soul? Diba? Huwag mo ipagpalit. Dapat, tayo? Relate ang buong Pilipinas sa message lately. Buong mundo nanonood. Sa akin, pas, magpapakasal na lang pero may pinakilala si God. Merong nakalaan ng Lord para po sa atin. Merong nakalaan talaga. You can pray for God's perfect will for you. No, siguro I'm not the best person, pero sabi ko nga sa inyo Ate Rochelle, paano ako, pa-remind ako na maghahanap ako ng magaling na speaker pagdating dyan sa mga relationships, sa pag-ano. Si Rica Paralejo, guest natin minsan dito. Sige, mo ako. Basta yung mga magaling sa parenting. Mag-invite tayo. Okay? Huwag kayong mawawala, ha? Yeah, sige, kontakin natin sila. I'll try to message them. Kasi ang galing naman ni Lord kasi pag may nagme-message ako, sumasagot naman sila no? Grabe naman Tony Gonzaga agad. Magpaabot muna tayo ng 1 million siguro para mapansin nila tayo. Sige. Mag-aano ako about parenting. Maganda yan. Praise God. Yan. Sige. Walang imposible sa Lord. Okay, maganda. So, yun. Thank you, Lord. So, kapag may discomfort, sometimes po, signal na yan para magkaroon ng movement. Do not stay in the place of stagnation. Do not stay. Okay? Kapag feeling mo stagnant ka na. Pero syempre, iba yung kapag mag-asawa, ibang usapan yun. Kasi kapag may asawa ka na, hindi ibig sabihin na, parang stagnant ako sa'yo, alis na ako. Hindi ganun yun. You need to work out your relationship. Okay? Dapat both of you, mag-partner kayo na sabay nyo wino-work out yung relationship nyo. At ang susi, di ba yung sinasabi ko sa inyo, yung triangle? Di ba? Alam nyo ang susi dyan? Pareho kayong ma-inlove sa Lord ng todo-todo. Di ba dito kayong dalawa, sa dalawang point. Tapos, the more na minamahal nyo si Lord, the more na nakafocus kayo kay Lord, the more na naglilingkod kayo sa Kanya, tumataas yung relationship nyo, mas nagiging malapit kayo sa isa't isa. Di ba? Mas nagiging malapit kayo sa isa't isa. So, ang susi, put God in the center of your relationship. Diba? Put God in the center of your relationship. Siya dapat ang nasa sentro. So, the more na kinikilala nyo ang Panginoon, siyempre matatakot kayong magkasala sa isa't isa. Matatakot kayong saktan ng isa't isa. Natatakot kayo, diba? Siyempre, masasaktan nyo yung puso ng Panginoon. So, maiiwasan nyo lahat ng mga yan. The more na lumalalim kayo sa Lord, the more na nagiging malapit kayo sa isa't isa. So, the secret, si Jesus.
Okay? Sabay kayo na lumapit sa Panginoon. Point number 2. Grabe, 9:30 na. Point number 2. Obedience requires trust. Obedience requires trust even without full clarity. Obedience requires trust even without full clarity. Sabi sa Genesis 31 verse 3. So ito na, 'di ba? Nagkaroon na ng change attitude itong si Laban towards Jacob. Then the Lord said to Jacob, verse 3. Then the Lord said to Jacob, return to the land of your father and grandfather and to your relatives there, and I will be with you. Sino naalala nyo dito kay Jacob? Nung sinabi niya, magpunta ka sa isang bayan. Okay, magpunta ka sa isang bayan. Sino naalala nyo sa kanya? Kay Jacob. Sino yung umalis sa kanyang bayan, iniwan ng kanyang pamilya? Si Father Abraham. Totoo. Si Abraham. Yung sa napag-aralan natin. Si Abraham. Di ba ganito rin yung nangyari sa kanya? Na pinapunta siya ng Lord sa ibang lugar, iwan ng kanyang pamilya, iwan ng kanyang bansa, iwan ng kanyang bayan. Ang ganito rin na nangyari kay Jacob. Wala siyang alam. Diba? Hindi malinaw yung detalye ng kailangan niyang gawin. Kaya doon sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways acknowledge Him. Diba? And He will make your path straight. He will make your path straight. Dun sa Hebrews 11 verse 8, nabanggit si Abraham. Hebrews 11:8, by faith Abraham obeyed when he was called to go, even though he did not know where he was going. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya ano ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 9? Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Diba? Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. So God did not give Jacob all the details, pero ano ang pangako ng Lord dito? Return to the land of your father and grandfather and to your relatives there. At ang promise ng Lord, and I will be with you. Yun lang. And I will be with you. Diyan sa gagawin mo na desisyon, kung mayroon ka mang aalisan, at kung yan ay kalooban ng Panginoon, sinasabi sa iyo ng Panginoon, I will be with you. Kahit mahirap at masakit yung gagawin mo, I will be with you. Amen? Because obedience is anchored in who goes with you. Obedience is anchored in who goes with you, not what you fully know. Not what you fully know. Ang pagsunod, kahit hindi mo alam ang pupuntahan mo, gagawin mo. Bakit? Kilala mo kung sinong tumawag sa'yo eh. Kilala mo kung sino ang kasama mo. So it doesn't matter kung anong klaseng daan ang dadaanan mo. It doesn't matter kung anong sasabihin ng iba. What matters most, sino ang kasama mo? Ang Lord. And His promise, I will be with you. So obey even when you are unsure. Obey even when you are unsure. Lean on God's promise. Walk by faith and not by sight. Walk by faith and not by sight. Even without any explanation, just obey God. God rarely explains everything. God rarely explains everything. He promises Himself. He promises Himself. At sa akin, para sa akin, sapat na ang pangako ng Diyos. Sabi ko sa inyo, ang pinanghawakan ko nung time na nag-resign ako sa pagiging pastor at
dito, full time ko yung sarili ko dito. Ang hawak ko lang nun, pangako ng Diyos. Thank you so much, Jumi. God bless you. Pangako ng Diyos eh. Yun lang yung nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kaya ako nandito ngayon, alam niyo kung bakit? Kasi hawak-hawak ko ang pangako ng Panginoon. He promises Himself, I will be with you, anak. I will go with you. Diba? Mahalaga yon na meron kang pinanghahawakang pangako ng Diyos. So, obedience requires trust. Okay? Magtiwala ka. Even without full clarity. And number 3 and the last. Number 3, God protects those who obey His direction. God protects those who obey His direction. Kasi nakita natin dito sa verse 4, so Jacob called Rachel and Leah out of the field where he was watching his flock. 24 pala. Genesis 31 verse 24. Sabi dito, but the previous night, God had appeared to Laban, the Aramean, in a dream and told him, I am warning you, leave Jacob alone. Okay, so tingnan natin, napakaganda. Genesis 31:24. Nagpakita ang Lord. Genesis 31:24. Sa isang panaginip. Okay, nagpakita si Lord sa panaginip ni Laban. At sinabi niya dito, be careful not to say anything to Jacob. Sa ibang salin, I'm warning you. I'm warning you. Leave Jacob alone. Oh, ha? Kasi ang nangyari dito, so umalis sila sila Jacob, sila Rachel, sila Leah, ganyan. Okay, so umalis sila. Tapos, bumalik na sila. Okay. Hindi sila nagpaalam kay Laban. So, hinahabol ngayon sila ni Laban. Yun. So, umalis sila dito. Hinabol sila ni Laban. Tapos, bago nila mahabol itong sila Jacob, nagpakita ngayon si Lord through a dream. Okay, nagpakita si Lord kay Laban through a dream. At sinabi niya dito yung, I am warning you, leave Jacob alone. If we are anointed by God, hindi tayo basta-basta magagalaw ng kaaway. Ang ganda ng pagkakasabi dito ng Lord kay Laban I'm warning you. Di ba? Parang sinasabi, oy, binababalaan kita. So nakita natin dito, sinong backup ni Jacob? Ang Lord, di ba? Kasi sumunod siya. Sumunod si Jacob kay Lord. So ano nangyari? Ang Panginoon ang pumoprotekta sa kanya. Imagine, nagpakita ang Panginoon sa panaginip ni Laban. At sinabi niya, ikaw binababalaan kita. I'm warning you. Leave Jacob alone. Grabe yun. Kaya, vengeance is mine, sabi ni Lord. Diba? Vengeance is mine. Ang Lord ang kumilos dito. Siya ang nagpakita kay Laban na humahabol kay Jacob. Diba? So, Psalm 105 verse 15. Psalm 105 verse 15. Diba? Pag si Lord ang naka-back up sa'yo, takot lang nila kung gagalawin ka nila. Diba? Huwag ka nilang kakantiin. Si Lord ang makakaano nila. Diba? Kaya hayaan mo na, huwag kang gumante, huwag kang bumawi. Si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord ang back up mo. Diba? Sabi dito, Genesis 31:24. Psalm 105 verse 15. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Romans 8:31, if
is for us, who can be against us? Walang laban si Laban. If God is for us, who can be against us? Romans 8:31. Tingnan niyo po to. Napakaganda ng verse na to. Proverbs 16 verse 7. Proverbs 16 verse 7. Sabi dito, when the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemy to make peace with them. He causes their enemies to make peace with them. Alam mo, sa pagsunod mo sa Panginoon, yung mga umaaway sa iyo dati, makikipagbati sa iyo. Dahil sumusunod ka sa Panginoon, yung mga dati na sumisira sa iyo, lalapitan ka. Hihingi ng patawad sa iyo yan, balang araw. Proverbs 16 verse 7. Wait nyo sila ha. Wait natin sila. Kaya wag kayong gagawa ng paraan. Okay? Si Lord nang bahala. Darating yung araw, when the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. God bless po, Gwen. Diba? Hayaan mo sila. Oh. Darating ang araw, lalapit sila sa'yo, at napapatunayan ng lahat na mali lahat ng binibintang nila sa'yo. Time will tell. Time will tell. Mali lahat ng inakusa nila sa'yo, ng sinabi nila sa'yo, ng paninirang ginawa nila sa'yo. Time will tell. Just wait. Kung talagang totoo at alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Pero kapag alam mo may ginawa kang masama, humingi ka ng tawad sa Diyos. Pero kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawa at wala kang tinatapakang tao, wait. The Lord is with you. God will expose the truth. Amen. Time is the best truth teller. Tama ba yun? So Jacob didn't defend himself. Si Lord ang dumepensa para sa kanya. So nakita natin dito that obedience activates divine protection. Diba? Ultimate. Yeah, time is the ultimate truth teller. Yeah. Obedience activates divine protection. Pag sumusunod ka, may pag-iingat ang Diyos sa iyo. So trust God to fight your battles. Stay obedient, not defensive, and let God speak on your behalf. Okay? Trust God to fight your battles. Stay obedient and not defensive. Let God speak on your behalf. Let God speak on your behalf. When you obey God, He handles the opposition. He handles the opposition. Ipagpapaubaya natin sa kamay ng Diyos. Just obey. Obey, obey, and obey. Amen. And meron pa tayo number 4. Last na to pala. Last na, number 4. Okay, kasi medyo mahaba tong Genesis chapter 31. Healthy separation leads to peace. Healthy separation leads to peace. Hoy, 54 na tayo. Record-breaking 54. Okay, so makita natin yan sa Genesis 31 verse 52. So nag-abot na po sila dito. Pero at the end, sa Genesis 31 verse 52, sabi dito, they stand between us as a witness of our vows. I will never pass this pile of stones to harm you, and you must never pass these stones or this monument to harm me. Okay? So nagkaroon sila ng kasunduan. Okay? Nagkaroon sila ng kasunduan. So separation is not rejection, it is protection. And boundaries, listen, boundaries create peace. Boundaries create peace. So brothers and sisters, mga ka-heart to heart, release what God is removing. It's time for you to release
what God is removing. So, set godly boundaries. Hindi masamang magkaroon ng boundaries, okay? Hindi masama na dahil sinaktan ka, magkikreate ka ng boundary. Okay lang yon. Okay? Okay lang magkaroon ng boundaries. Okay lang may limitations. May hangganan, okay? And always choose peace over familiarity. Choose peace over familiarity. Amen. So God separates us to prepare us. God separates us to prepare us. Separation is not rejection. It is protection. Separation is not rejection. It is protection. So God separates us to prepare us. So totoo naman yun. Alam niyo si naalala ko lang si Paul tsaka si Barnabas. Nagkaroon din sila ng separation. Tingnan natin ito. May conflict dun hanapin ko lang. Ito. Acts 15:36-41. Tingnan niyo po, basahin ko. Sometime later, Paul said to Barnabas, Let us go back and visit the believers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing. Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. But Paul did not think it is wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. They had such a sharp disagreement. Sharp disagreement that they parted company. Acts 15:36-41. Acts 15:36-41. Nagkaroon sila ng sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus, but Paul chose Silas and left. Commended by the believers to the grace of the Lord, he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Naghiwalay sila, they parted company. Patingnan niyo po, 'di ba? Doon sa paghihiwalay nila, both of them prospered. They strengthened the church. Hindi lahat ng separation, masama o pangit. So dito, Paul and Barnabas disagreed sharply about John Mark. So Barnabas wanted to give him another chance, but Paul wasn't ready to. The Bible doesn't hide the tension. Godly people can still clash. Hindi ibig sabihin na may nag-away sa loob ng church. Or may disagreement sa loob ng church. Masama na yung church, masama na silang mga tao. No, godly people can still clash. Okay? Their separation was not ideal, but it didn't stop God's work. Instead, God redeemed the conflict. Ano nangyari? Nagkaroon ng 2 mission teams, kay mission team ni Paul at mission team ni Barnabas. Ibig sabihin, mas dumami ang nakakilala, mas bumilis ang pag-share ng gospel, and si John Mark ay na-restore. And later on, na-affirm siya ni Paul. So, naghiwalay sila during that time because of this John Mark. Pero, in the latter part, naging okay din. So, the lesson is this. Ang conflict po sa ating mga believers, okay, conflict among believers is not always good, but God is always good even in our conflict. Okay? Even in our conflict po. At ang separation, hindi palaging failure yan, hindi kabiguan yan, kundi redirection talaga. Redirection. And God can use disagreement to multiply impact, refine hearts, and fulfill His purposes. Amen? Kahit nagkaroon sila ng disagreement, but both of them multiplied. They strengthened the church. Amen? So yun. So hindi palaging masama ang paghihiwalay. Both of them prospered. May magandang purpose. Amen? So, conclusion. Okay, conclusion na tayo. Kailangan ko na mag-ready. So,
Genesis 31 teaches us seasons change, nagbabago. Okay? Ang panahon. May pagbabago. So, mga divine indicators yan. Obedience invites protection and separation brings peace. So, when God says go, staying becomes disobedience. Nagets nyo? When God says go, kapag sinabi ng Lord go, pero nanatili ka, disobedience yun. Disobedience. When God says go, staying becomes disobedience. Huwag kang manatili dyan. Kapag sinabi ng Lord, pumunta ka dito, gawin mo to, umalis ka dyan, do it. And for our last words, final words for today's devotion. Living is sometimes the greatest act of faith. Living is sometimes the greatest act of faith. I don't know who needed these words, but you have to leave now. You have to leave. Kung may calling ang Lord at kung may pinapagawa siya sa iyo. If you know na yung ginagawa mo is not or against the will of God, leave. Let go. Surrender. Amen. Paano malalaman? Yun pa rin. Word of God, the people around you, mga godly leaders, godly counsel, peace sa puso. Wow, nakaalis na daw si Diana. Praise God. Praise God. Alam niyo, panalangin ko sa lahat ng mga may sinuko sa Lord, ay, talaga, buhusan kayo ni Lord ng kapayapaan. God bless you po. God bless you. So, pray muna tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siguro bigyan ko kayo ng oras para sabihin sa Diyos kung ano yung mga bagay na kailangan mo nang iwanan ngayon. If God says go, go. If God says leave, leave. Ang Diyos lang magsasabi sa iyo yan eh. For sure, ipapakita sa iyo ng Panginoon yan. Paano malalaman? Kapag yung mga bagay na yan ay nagpapalayo sa iyo sa Diyos, tigilan mo na. Pero kung yung mga bagay na yan magpapalapit sa iyo sa Panginoon at kalooban niya at naaayon sa kanyang salita, pursue it. But if it's against the Word of God, if it's against the will of God, you let go. I will give you time to pray, to cry, to pour out your heart, to surrender, to let go. I will give you time. Umalis ka sa lugar na kung saan ikaw ay stagnant. Sa isang lugar na wala nang ginawa yung lugar na yan sa'yo, kundi saktan ka, pahirapan ka, it's time for you to leave that place. And I pray na magkaroon ka ng kapayapaan sa gagawin mong desisyon. Sige po, tayo lahat. Just pray to God and seek His presence this morning. May mga pinapaalala sa iyo si Lord. He will put you into remembrance
those things or those persons that you have to let go, even memories of the past that you need to let go. Just give it to Him. Father God, we praise you and we adore you. We thank you, Lord, because you are good. And you are a God who leads, protects, and goes before us. I don't know who are the people who really or who badly needs this sign, Lord. But yes, we want to obey you. We want to obey you. Thank you, Jesus. Today, we surrender every season we are struggling to release. May mga bagay po kami nahihirapan na isuko sa iyo, pero mas pinipili po naming sumunod at magtiwala. May you forgive us, Lord, for staying where we have already spoken for us to move. Matagal mo nang gustong kunin to eh. Matagal mo na gusto kaming alisin dito. Pero sometimes, siguro nasanay na kami. Siguro, minsan naging buhay na namin. Kaya ang hirap alisan. Naging habit na namin. But Lord, give us the discernment po to recognize, Panginoon, when favor has shifted and courage to obey, Lord, when the path feels uncertain. Teach us to trust your presence more than our comfort. In the name of Jesus. In the name of Jesus. For those people who are facing difficult transition, Lord, strengthen them. For those people who are afraid of confrontation, Lord, cover them. For those people who are stepping into the unknown, hindi nila alam ang mangyayari in the future, Lord, walk with them. And we declare that obedience is better than security, and your will is better than familiarity. So Lord, I pray and I declare, let your perfect will be done. Tanggalin mo lahat ng takot, silence, doubt, and anchor us, Lord God. Anchor our faith in you alone. In you alone, Lord. And thank you for fighting our battles. Mga laban na nakikita at hindi namin nakikita. And thank you, Lord God, for protecting us from all harm and for preparing our future, Lord, filled with purpose. Filled with purpose. Lord, today we choose obedience. We choose faith. We choose to trust you, Lord. We choose you, Jesus, above anything else, above anyone else, above all else. We choose you, Jesus, now and forever. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, God, for your presence this morning. Salamat, Lord. Cover mo kami ng iyong banal na dugo ngayong buong araw po na ito. Pagpalain mo ang bawat isa. Samahan mo kami. I rebuke the works and plans of the enemy. I rebuke untimely death. I rebuke the spirit of accident in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, be with us. Walk with us, Lord, all throughout the day. We thank you and we carefully give back to you everything. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen and